Tawagin niyo po akong Esteban o Teba na lang para maikli. Nakatira ko rito sa probinsya ng Capiz at medyo matagal na rin po akong nakikinig sa inyong channel. Kaya't nagkaroon din ako ng interes para magpasa ng kwento sa inyong programa. Itong aking ibabahagi ay naging karanasan ko noong ako ay nagtatrabaho pa sa isang kambingan dito sa amin. Bali yung may-ari po nito ay nagtitinda ng mga putahe mula sa karne ng kambing. Dahil hindi naman mahirap yung aking trabaho, mag-isa lamang ako roon. Sa katunayan nga, ay nagbabantay lang din ako doon. Nagpapainom sa mga hayop at nagbibigay rin ng pagkain. Medyo may kalibliban po yung lugar na ito. Hindi naman sobrang liblib, pero may kalibliban dahil walang gaanong bahay sa bahagi kung saan nga naroroon yung lugar na aking pinagtatrabahuhan. Hindi rin ako nababahala noon na baka may magnanakaw na makapasok sa may kambingan at magnakaw pa ng kambing. Dahil halos lahat po ng mga tao sa naturang baryo ay kakilala namin at lahat sila ay mababait rin naman. Pero sa mga ikalimang buwan ko po sa aking trabaho, ay hindi ko inaakalang magkakaroon ako ng kakatuwang karanasan. Alam kong hindi yon gawa ng magnanakaw o kahit ng mga ligaw na hayop. Isang umaga po noon, nagulat ako nang makita ko yung dalawang kambing na inaalagaan ko na wala ng buhay. Nakandusay po yun sa lupa at tuyong-tuyo na ang kanyang dugo. Marami naman yung mga kambing. Pero talagang nakakagulat na makatagpo ako ng ganoon at dalawa pa. Wasak rin po yung tiyan ng mga ito at wala ng mga lamang loob. Napaisip ako noon kung ano nga bang may gawa nun. Pero wala akong alam na kung anumang hayop na posibleng gumawa ng ganong bagay. Sakto naman po noon na tumungo doon yung aking amo at nakita nga niya yung nangyari sa kanyang alaga. Napailing na lang siya at sinabi na baka may nakapasok nga na kung anumang hayop mula sa loob ng bakuran at nagawa nga nitong pumatay para may makain. Napaisip rin naman ako noon na baka yun nga yung nangyari at sa kadahilan ng ito, nagsabi nga yung amo ko na rumonda na lang daw ako tuwing gabi para makasiguro. Baka raw kasi maubos nga yung inaalagaan naming mga kambing at wala na silang makatay sa mga susunod pang buwan. Napatangulang po ako sa kanya noon at sinabi kong magsisimula na nga akong rumonda tuwing gabi para makasiguro na walang ligaw na hayop na makapasok. Ibibigay pa sana niya sa akin noon yung kanyang baril para pang proteksyon ko raw. Pero tinanggihan ko yon at sinabi na okay lang naman kahit itak lang yung gamit ko. Simula nga ng gabing yon, napagpasyahan ko ngang rumonda. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, inikot ko yung buong bahagi ng kambingan ng aking amo para makasigurong walang mga ligaw na hayop doon. Nagpasalamat pa nga ako dahil hindi nga ako pinagalitan ng amo ko noon. Kaya naisip kong pagbubutihan ko yung trabaho ko. Nasa kalagitnaan nga ako ng aking paglalakad noon nang may marinig akong kaluskos sa may bandang likuran ng bakuran ng kambingan. Sa kadahilan ng ito, marahan nga akong naglakad patungo doon. Sinadya ko ring patayin yung dala kong flashlight nang sa gayon ay hindi nga ako madaling matiktikan ng kung anumang hayop na naroroon. Inihanda ko na lamang yung sarili ko noon pati yung aking itak dahil baka mabangis pala yon at baka takihin pa ako. Nang medyo malapit na nga ako sa may bandang likuran, saglit akong tumigil noon. Nagmatsyag nga ako sa paligid at nakiramdam sa kung anumang naroroon. Pero makaraan pa yung ilang sandali ay may naamoy akong parang malansa. Parang dugo po yun. Kaya't kinutuban ako na marahil ay baka may napatay ng kambing sa mga binabantayan ko. At bunsod nito, muli kong inilawan yung paligid at agad na tinungo yung bahagi kung saan nga nagpapahinga yung mga kambing. Ganoon na lang din yung gulat ko noong paglapit ko ron ay may nakita akong mabilis na gumagalaw para magtago. Hindi ko ganong naaninag yon, pero maitim yon at mabilis rin kong gumalaw.
Napamura nga ako noon at agaran akong napaisip na marahil ayun nga yung umaatake sa mga alaga naming kambing at malamang ngayon rin yung pumatay sa ilan. Dahil dito, inihanda ko na nga yung aking itak at saka marahang naglakad upang puntahan yung bahaging pinagtaguan ng naturang nilalang. Habang ganon nga yung sitwasyon, hindi ko rin maiwasang kabahan syempre. Malakas rin kasi yung kutob ko na hindi nga yun basta-bastang hayop lang. Doon ko na rin napag-isip-isip na baka aswang pala yung siyang umatake sa mga kambing. Nang makalapit na nga ako sa bahaging pinagtataguan ng nilalang na yon, binilisan ko yung aking paglalakad. Pero nung tignan ko nga yung pinagtataguan nun, ay wala naman akong nakita. Akmang babalik na sana ako para tignan yung mga kambing kung kumpleto pa ba, nang may marinig akong kaluskos sa hindi kalayuan. Inalawan ko yon at ganoon na lang yung gulat ko nang may makita kong isang malataong nilalang na sobrang itim ng balat. Nangingintab yon at ang buhok niya ay nakabuhaghag. Dahil nakatalikod yon, hindi ko nakita yung kanyang mukha. Subalit ng mga sandaling yon, alam ko sa aking sarili na hindi ligaw na hayop yung may gawa ng pamimiktima sa mga kambing, kung hindi isang aswang. Bago pa man ako tuluyang bumalik sa kubo, kung saan nga ako namamalagi, ay sinuyod ko nga muna yung bahaging tinungo ng aswang na yon. Amoy ko pa noon yung kanyang malansang samyo, pero wala na akong nakita na kahit anino man lang ng ganoong nilalang. Dahil dito, nagpasya na nga akong bumalik sa kubo upang magpahinga. Pero dahil alam kong anumang oras ay muling papasok sa bakuran ng kambingan yung aswang na yon, minabuti ko pa ring magmatsyag muna sa paligid. Pagkabalik ko sa kubo, agaran akong nahiga noon. Sinubukan kong makaidlip kahit na sandali lamang, pero hindi na nga ako dinadalaw ng antok. At dahil doon, ay minabuti kong buksan yung pintuan ng kubo nang sa gayon ay makapasok yung hangin. Hindi rin talaga ako takot noon. At syempre, alerto rin ako sa kung anumang posibleng mangyari. Sa kabutihang palad naman, nang mabuksan ko na yon ay unti-unti nga akong dinalaw ng antok. Ipinikit ko na noon yung aking mata at tinayaan yung sarili kong makaidlip. Parang sandali nga akong nakalimot noon na kailangan ko palang magmatsyag. Pero makaraan yung ilang sandali, nakarinig ako na may nag-iingay sa aming mga kambing. Nagmulat nga ako ng mata noon at medyo umusog ako palapit sa pintuan. Sinilip ko at inilawan yung kubo kung saan nga nakasilong yung aming mga kambing, pero wala naman akong nakita. Babalik na sana ako noon sa aking pagkakaidlip nang sa hindi ko inaasahan ay may narinig akong malakas na pag-iingay ng isang kambing. Lumakas na rin yung kabog ng puso ko noon, kaya't dali-dali kong kinuha yung aking itak at flashlight at bumaba na ako sa kubo. Tinungo ko nga yung kinaroroonan ng mga kambing at tinignan yung kanilang kalagayan. Ganoon na lang yung gulat ko noong malaman ko na kulang ng isa yung mga kambing. Hinanap ko pa kung saan nga ba nagpunta yon, pero wala talaga akong nakita. Pero habang naghahagilap ako, ay may narinig akong ingay ng kambing sa hindi kalayuan. Inilawan ko yon at napamura ko nang makita ko yung isang nilalang na humihila sa isang kambing. Sumigaw ako para kunin yung atensyon nun, at nang mapalingon nga yun sa akin, ay nakita kong nagbabaga yung kanyang mga mata. Hinugot ko agad noon yung aking itak, tsaka patakbong lumapit doon. Pero dahil mas mabilis yung galaw ng naturang nilalang, hindi ko nga siya naabutan. At nakita ko na lang na lumabas siya sa bakuran habang hila-hila yung kambing. Nung nasa labas na nga yung aswang na yon, hindi ko na narinig na nag-iingay yung mga kambing. At dahil dito, tinutuban ako na marahil ay namatay na yon. Hindi ko na narinig na nag-iingay yung kambing. At dahil dito ay kinutuban ako na marahil ay namatay na yon.
Ngunit dahil alam kong pagagalitan ako ng aking amo, kapag mababawasan muli yung mga kambing na aking binabantayan, nagpasya nga akong sundan yon patungo doon sa labas. Nakahanda na rin ako noon sa pagtaga ng aswang kung sakali mang sumugod ito. Noong nakalabas na nga ako ay nakita ko yung nilalang na yon na nilalantakan yung kambing. Inakala ko pa nga noon na sa malayo niya dadalhin yon. Pero marahil ay natakam na nga yun ng sobra, kaya't hindi na ito nakapaghintay pa. Dahil nakatalikod sa akin yung nilalang na yon, marahan akong lumapit dito. Alam kong anumang oras ay mapapansin nga nito ako, gawa ng mas malakas nga yung kanyang pandama kung ikukumpara sa mga normal na tao. Pero dahil abala nga siya sa kanyang pagkain ng lamang loob ng kambing, parang hindi nga niya namalayan yung aking paglapit. At noong tuluyan nga akong lumapit doon, walang pagdadalawang isip ko siyang tinaga sa kanyang likuran. Nagawa ko siyang sugatan. At dahil sa aking ginawa, ay napalingon nga ito. Umangil pa nga yun, kaya't napatras na rin ako. At halos mapatakbo ako sa takot noon dahil kita kong duguan yung kanyang mukha. Napangisi pa ito at parang sinadya niyang takutin ako. Pero kahit nakakaramdam ako ng takot noon ay hindi nga ako nagpatinag. Binantaan ko siyang kapag muli pa niyang ulitin yung pamimiktima ng mga kambing, ay papatayin ko na ito. Hindi ko alam noon kung naunawaan ba niya ako o hindi. Habang nagsasalita kasi ako noon, ay hindi nga ito nakatitig sa akin na parang balisa. Habang ganon yung nangyayari, nagkaroon ako ng kakaibang kutob na baka atake nga ito sa akin. At dahil doon ay inihanda ko naman yung sarili ko. At kagaya nga ng aking kutob, sumugod nga po ito. Wala na akong mapagpipilian noon kung hindi yung labanan siya. Kaya yung ginawa ko ay sinalubong ko na lang din ito ng itak. Dahil pagapa nga yung kanyang pagsugod, nagawa ko siyang tamaan sa may bandang batok. Hindi gaanong malalim yung sugat nun, kaya't nagawa pa niya akong labanan. Naging mabilis yung paggalaw nito, at sa hindi ko inaasahan ay nagawa niya akong ibabawan. Hindi ko alam kung ano yung aking gagawin noon, pero sa kabutihang palad naman, ay hawak ko pa rin yung aking itak, at yung aking flashlight naman ay nabitawan ko. Pero dahil nasa ilalim nga ako noon ng aswang, ay naging limitado rin yung aking galaw. Hindi ko nadampot yon, kaya't hindi ko gaanong naaninag yung mukha ng nilalang. Ilang ulit pa niya akong sinubukang kagatin, ngunit nagawa ko siyang pigilan. Nang mga panahong yon, wala akong ibang naisip noon kung hindi yung makaligtas sa naturang nilalang. Habang ganoon yung sitwasyon, napansin kong may tumutulong mamasa-masa sa aking braso. Naalala ko yung sugat ng aswang noon sa may bandang batok, kaya't sinubukan kong abutin yon ng aking kamay. Walang pagdadalawang isip kong sinundot yung sugat ng sa gayon ay makaramdam ng sakit yung naturang nilalang. Sakto naman noong nagawa ko nga yon at napahiyaw nga yung aswang. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon noon at agad siyang itinulak. Nung medyo umangat nga yung katawan nito ay mabilis akong gumalaw para makaalis sa kanyang ilalim. Noong magawa ko na yon, tinaga ko nga siya sa kanyang mukha. Tinamaan ko yung nilalang sa kaliwang bahagi ng kanyang pisngi. At dahil sa aking ginawa ay napatras po yun. Umangil pa ito, pero alam kong hindi na nga siya lalaban pa. Dahil umatras ito at nang medyo nakalayo na nga, ay mabilis siyang tumakbo hanggang nawala na nga siya sa madilim na bahagi. Noong panahong yon, ramdam ko pa rin yung takot. Pero naisip ko yung kambing na nagawa niyang patayin. Sa halip na ilibing yon, dinala ko nga siya sa may silong ng kubo. Hinintay ko na rin yung umaga para maipatawag yung aking amo. Pagdating nga niya sa kanyang kambingan, ipinakita ko sa kanya yung nangyari sa kanyang alaga. Napamura naman po yon at nagalit nang malaman niyang aswang nga yung may gawa. Sa kadahilanang ito, binigyan nga niya ako ng baril na siyang magagamit ko para protektahan ang kanyang mga alaga. Inilibing na lang po namin yung kambing na yon. At magmula ng sumunod na gabi, ay nagbabantay na rin talaga ako sa paligid
lalo na't mas malakas rin yung aking loob dahil meron akong hawak na baril. Para mas makasiguro, nagdagdag rin yung amo ko noon ng 2 tao na makakasama ko sa kanyang kambingan. Ginawa niya yon lalo at balak rin niyang magdagdag ng mga kambing. Sa kabutihang palad naman ay hindi na rin bumalik yung naturang nilalang. Hindi ko alam kung buhay pa ba yun o baka namatay na. At wala rin naman akong nabalitaan na taong nagkaroon ng sugat, kagaya ng sugat na nagawa ko sa aswang na yon. Sa ngayon ay wala na rin po yung kambingan, pero nananatili sa aking alaala yung mga naranasan kong yon noong kabataan ko pa. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat sa inyong lahat. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Nadia at magbabahagi lang din ako ng naging karanasan namin ng pinsan kong tawagin nating Beth. Nangyari pa po ito noong panahong dalagita pa lamang kaming dalawa at siya nga pala, taga-Samar po kaming pareho at dito rin po ito nangyari. Kakaunti pa lang yung mga kabahayan noon sa aming baryo. Tanging sila Beth lang noon yung aming kapitbahay. At gawa nun, siya lang din yung malimit kong nakakasama. Tuwing nakakaramdam nga kami ng pagkabagot noon sa aming mga bahay, nagkakayayaan nga kaming mamasyal sa mga bahagi ng aming baryo kung saan pwede kaming tumambay upang mag-aliw. Hindi naman kami pinipigilan ng aming mga magulang noon gayong alam naman nila na magkasama nga kaming dalawa. Dahil nga mas madalas na gusto naming tumambay sa labas ng bahay kaysa magkulong sa aming mga bahay, lalo na kapag wala naman kaming ibang gawain. Naisipan naming magpagawa noon ng tambayan sa ilalim ng puno ng talisay. Sa may tapat yun ng bahay namin at hindi rin naman kalayuan. Ginawan nga kami ng aking ama noon ng mahabang upuan na gawa sa kahoy at meron pang duyan na maaari nga naming tambayan. Sa tuwing wala na kaming ginagawa, doon na lamang kami tumatambay habang nagkukwentuhan. Maging tuwing gabi ay tumatambay rin po kami roon, lalo na kapag hindi kami parehong makatulog. Isang pagkakataon noon, dahil hindi pa ako nakakaramdam ng antok, ay naisipan kong lumabas ng bahay. Plano ko kasing pumunta noon sa aming tambayan upang magpahangin na muna at magpaantok. Natutulog na nga yung aking mga magulang ng mga oras na yon, kaya't dahan-dahan lang ako sa aking paglalakad noong palabas na rin ako ng bahay. Hindi na ako nagdala pa ng ilaw noon gayong maliwanag naman yung buwan dahil kabilugan rin ng gabing yon. Nung nasa labas na nga rin ako, dumiretso na agad ako sa aming tambayan. Hindi ko na binalak na puntahan pa yung pinsan ko, gayong inakala kong tulog na rin ito ng mga sandaling yon. Hindi naman ako nakakaramdam ng antok noon, gayong kahit papano ay nakasanayan na rin po namin ang tumambay tuwing gabi. At sa isip ko pa ay wala rin naman dapat katakutan. Nang marating ko nga yung aming tambayan ay napaupo kaagad ako sa isa sa mga duyan. Tahimik lang ako habang nakatingala noon sa kalangitan. Napapapikit pa nga po ako noon habang dinaramdam sa aking balat yung malamig na simoy ng hangin. Ilang sandali rin akong nasa ganoong sitwasyon nang bigla kong napamulat dahil nakarinig ako ng ingay sa may puno ng talisay. Napatingin kaagad ako sa naturang puno. Pero wala naman akong nakita. Nawala rin naman agad yung ingay na aking naririnig. Kaya't hindi ko na lamang pinagtuunan pa ng pansin yung tungkol doon. Napagpasyahan ko na ring mahiga noon upang hindi ako mangalay sa kakatingala sa kalangitan. Hindi pa man ako nakakahiga sa may duyan, nang sa hindi ko inaasahan ay may mapansin ako sa hindi kalayuan. Sinipat ko nga yun ng maigi hanggang sa napagtanto ko na tila tao yon na naglalakad. Nangunot nga yung aking noon kung sino nga ba yung taong yon. Ngunit nang mapansin kong patungo siya sa aking direksyon, hindi ko alam pero bigla akong kinabahan. Dali-dali akong napatayo noon dahil tila may kakaiba sa taong yon na nagbibigay ng hindi magandang kutob sa akin. Akmang aalis na nga rin sana ako sa may tambayan namin nang magulantang ako dahil sa biglaang pagdating ni Beth sa aking likuran. Tawang-tawa pa ito dahil sa naging reaksyon ko sa ginawa nito. Sinabihan pa nga niya ako,
na kung nakita ko lang daw yung gulat kong mukha, ay baka pati raw ako ay matawa. Sinita ko naman po ito noon, pero kahit papano ay nakaramdam ako ng ginhawa gayong alam ko na meron na nga akong kasama. Nagpunta siya sa isang duyan at naupo lang din doon. Kaya't bumalik lang rin ako sa duyan na inuupuan ko. Napatingin din ako noon sa bahagi kung saan ko nga nakita yung taong naglalakad. Pero wala na rin po ito doon. Nagtaka naman ako at napaisip kung saan na nga ba ito nagpunta. Gayong kahit anong paglinga ko sa paligid ay hindi ko talaga ito nakita. Napansin marahil ng pinsan ko na tila meron akong tinitignan. Kaya't napatanong nga po ito sa akin. Ayaw ko sanang sabihin sa kanya dahil baka matakot ito. Pero naging mapilit naman siya kaya't wala na nga akong nagawa kung hindi yung sabihin na lamang. Ikwinento ko sa aking pinsan noon kung ano nga ba yung nangyari bago siya pumunta sa may tambayan. Matapos kong magkwento sa kanya ay nakitaan ko rin ng takot yung mukha nito. Nagpalinga-linga rin siya sa paligid na animoy hinahanap yung taong tinutukoy ko. Pero wala talaga kaming nakita ng mga sandaling yon. Napakibit balikat na lang ako nang sabihin ni Beth na pinagtitripan ko lamang siya. Para hindi rin kami matakot pa, napagkasunduan na lang namin noon na wag nang isipin pa yung tungkol sa bagay na yon. Nagpatuloy na lang kami sa pagkukwentuhan tungkol sa ibang mga bagay at hindi na nga pinag-usapan pa yung tungkol doon. Nang pareho na nga kaming nakakaramdam ng antok, nagpasya na lang kaming umuwi na sa aming bahay upang matulog. Habang nakahiga na nga noon sa aking kwarto pagkatapos naming umuwi, ay muling sumagi sa isipan ko yung tungkol sa aking nakita. Napaisip ako noon kung sino nga ba yon at bakit bigla nga itong nawala at hindi ko alam kung saan nga ba nagpunta. Sa labis na pag-iisip ko tungkol sa bagay na yon ay nakatulog naman ako. Nang mga sumunod na araw, hindi na muna kami tumambay doon tuwing gabi. Hindi ko alam pero tuwing naiisip ko nga yung aking nakita ng gabing yon, ay kinakabahan ako at kinukutuban ng hindi maganda. Hindi pa rin kasi nawala sa isipan ko yung nakita ko noon. Hanggang isang araw nga, mga bandang 10:00 ng umaga, nang puntahan nga ako ng pinsan ko sa bahay. Sinabi nito na merong matandang babae raw na nakaupo sa aming tambayan. Hindi raw yon pamilyar sa kanya at maging sa kanyang mga magulang nang magtanong nga siya sa mga ito. Dahil wala nga noon yung mga magulang ko, ay wala rin akong mapagtanungan kung sino nga ba yung matandang tinutukoy ng pinsan ko. Tinignan ko rin yung aming tambayan noon at tama nga ito. Gayong merong matanda na nakaupo sa aking duyan. Pinagsabihan ko naman yung pinsan ko noon na hayaan muna namin ito. Dagdag ko pa ay wag na muna kaming pumunta roon hanggang sa hindi umaalis doon yung naturang matanda. Sumang-ayon naman po ito sa akin noon, kaya't minabuti na muna naming manatili sa aking kwarto upang doon magpahinga. Makalipas naman yung mga kalahating oras siguro, nang dumungaw nga sa bintana yung pinsan ko. At nakita niyang wala na nga yung naturang matanda doon, kaya't nagpasya na lang din kaming magpunta na roon. Kinagabihan naman noon, hindi ko alam kung bakit hindi nga ako makatulog. Hindi rin ako dinadalaw ng antok kahit pa na pakiramdam ko ay pagod rin yung aking katawan. Nakaupo lang ako noon sa aking kama habang iniisip ko yung aking gagawin upang kahit papano ay makaramdam ng antok at makatulog na rin. Ganon nga yung nangyayari nang makarinig ako ng mahinang pagsitsit mula yon sa bintana ng aking kwarto. At batid kong yung pinsan ko yon, kaya't dali-dali naman akong naglakad patungo doon sa bintana at walang pagdadalawang isip kong binuksan yon. Madalas kasing gawin yun ni Beth. At tama nga ako dahil pagbukas ko nun ay tumambad nga sa akin yung pinsan ko. Niyaya nga ako nitong tumungo doon sa aming tambayan gayong hindi rin daw siya makatulog. Sumang-ayon naman ako noon. Kaya't lumabas na rin ako upang samahan ito. At hindi na nga kami nagdala pa ng ilaw noon dahil napakaliwanag naman ng buwan. Nagsimula na kaming maglakad patungo sa aming tambayan.
Sa hindi ko naman may paliwanag na dahilan, habang naglalakad papalapit doon ay bigla akong kinabahan. Yung tipong bumilis yung tibok ng puso ko. At pinanindigan din ako ng balahibo. Hindi naman ganoon kalamig yung simoy ng hangin noon kaya't nagtaka rin ako. Napatingin pa ako sa pinsan ko noon. At napansing maging siya ay may kakaibang nararamdaman. Nasa mga 10 metro na lamang yung layo namin noon sa aming tambayan nang magkatitigan nga kaming dalawa at napahinto sa aming paglalakad. Hindi ko alam pero tila napako kami noon sa aming kinatatayuan. Mabilis kaming napalingon noon sa aming tambayan nang may marinig kaming mga pagyabag doon. Ganoon na lamang yung gulat naming dalawa nang may makita kaming taong nakaupo sa isa sa mga duyan na naroroon. Nanlaki yung mga mata ko nang biglang tumayo yung naturang tao. Umakbang ito at nagsimulang maglakad papalapit sa amin. Kaya't napagtanto ko na tila pamilyar yung paglalakad nito. Muli kong naalala yung nakita kong naglalakad ng isang gabi. At kung hindi ako nagkakamali, ay parang siya rin po yun. Noong papalapit na nga sa amin yung naturang tao, doon lang namin napagtanto kung sino nga ba yun. Ang matandang babae yon na nakita nga naming nakaupo sa aming tambayan noong umagang yon. Ang hindi lamang namin maintindihan noon ay kung bakit parang hindi namin maigalaw yung aming mga katawan na animoy merong kumukontrol dito. Pinagpapawisan ako ng malapot noon habang mas lumalapit pa nga yung matanda. Mabagal kasi yung paglalakad noon at naulinigan din namin tila may inuusal yung naturang matanda. Hindi na rin talaga namin maigalaw noon yung aming mga katawan pati na rin yung ulo. Kaya't natuon na lamang talaga sa matandang naglalakad yung aming paningin. Kitang-kita nga namin ni pinsan noong unti-unting pagbaga ng mga mata nito. Nangingilid na nga yung luha ko ng mga sandaling yon dahil sa takot. Hindi ko alam kung anong nilalang yung naturang matanda. Pero may kutob akong may gagawin itong hindi maganda sa amin kung sakaling hindi pa rin kami makatakbo. Narinig ko namang napapaiyak na si Beth noon dahil siyempre natakot na rin ito. Kaya sinubukan ko pa sanang makapiglas pero kahit anong gawin ko naman noon ay tila walang nangyayari. Nang makalapit na nga yung naturang matanda sa amin ay doon ko lang nakita yung kanyang anyo. Kulubot yung balat noon at may makakapal na balahibo. Nagbabaga yung mga mata at nanlilisik habang naglalaway na nakatingin sa amin. Nagawa pa naming makasigaw noon. Paulit-ulit kaming humingi ng tulong sa aming mga magulang. At sa isip ko rin noon ay magdahadasal din ako na sana'y makalis na kami sa mga nangyayaring yon. At walang mangyaring masama. Ganon nga yung estado nang mapansin kong tila naging balisa yung matandang nasa harapan namin. Walang ano-ano, narinig kong tinatawag ako na aking mga magulang kaya't napaisip ako na marahil ayun nga yung dahilan kung bakit hindi mapakali yung matanda. Alam niyang nagising na rin yung mga magulang namin. Ilang sandali pa, bigla na lamang itong umatras. Hindi ko inaasahan yung aming makikita noon. Nung unti-unti po itong nagpalit ng kanyang anyo. Basta't napadapa lang po ito sa lupa. At ganun na yung nangyari. At pagkatapos po nun, mabilis na rin itong tumakbo palayo. At hindi na nga lumingon pa sa aming kinaroroonan. Saktong nawala nga sa karimlan yung naturang nilalang. Nang mapagtanto naming naigagalaw na rin namin yung aming mga katawan. Naimatay naman noon yung pinsan ko. Marahil dahil din sa labis na kaba. Habang ako naman ay napaupo lang sa lupa. Pakiramdam ko ay nanghihina yung aking mga tuhod noon. Dahil rin sa pangangatog ng aking katawan. Mabilis naman kami nilapitan noon ng aming mga magulang. At tinanong kung ano bang nangyari. Nakita ko yung pag-aalala sa kanilang mukha. Kinarga naman ni tatay noon si Beth habang ako ay inalalayan ni nanay. Napalingon pa ako sa aming tambayan noon at tila guminhawa yung aking pakiramdam. Gayong wala na nga roon ang kung anumang nilalang na aming nakita. Nang makapasok nga kami sa bahay noon, pinahiga nila si Beth at ako naman ay binigyan nga nila ng tubig. Tinanong rin nila kung ano nga bang nangyari, kaya't ikwinento ko na lang din sa aking mga magulang.
Narinig kong napamura yung tatay ko noon at may sinabi na tama raw yung kanyang dinig sa bayan na merong matandang aswang na gumagala at nang bibiktima. Yun daw marahil yung matandang aming nakita. Mula raw yun sa kabilang baryo, kaya't hindi niya akalaing aabot sa aming baryo at muntikan pa nga kaming mabiktima. Malamang ay napansin na raw nito o nakita nito kami na nakatambay ng gabi kong minsan doon. At hindi nga siya nag-aksaya ng panahon na subukan kaming biktimahin. Ayon pa kay tatay, marahil ay may inuusal daw itong orasyon sa aming magpinsan, kaya't hindi nga kami makagalaw. Mabuti na nga lang at nagising yung nanay ko at naulinigan daw nitong tila may umuungol sa labas at sumisigaw. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang kutob. At hindi nga ito nagkamali na kami nga yun ng pinsan ko. Kaya't kaagad nga raw nitong ginising yung tatay ko at laking pasalamat nga namin noon dahil sakto lang rin yung kanilang pagdating. Nang magising yung pinsan ko noon, minabuti na lamang na aking mga magulang na sa bahay na muna namin ito matulog kasama ko. Yung tatay ko na rin yung nagpaalam sa kanyang mga magulang na doon nga muna matutulog si Beth. At kinaumagahan na nga namin ipinaliwanag ng mabuti sa kanyang mga magulang yung mga nangyari. Dahil nga sa mga nangyaring yon, hindi na muna kami tumambay doon. Pare-pareho rin po kaming naglagay ng mga pangontra sa aming mga bahay, sa mga bintana at mga pinto. Yung tatay ko rin po noon ay naghahanda ng armas at kung minsan pa, ay naglilibot siya sa gabi. Kasama rin yung tatay ni Beth. At mula naman ang ginawa po nila yon, hindi na muling bumalik pa yung matandang aswang na yon. At tumatambay na rin kami ulit sa aming tambayan basta't wag lang kaming magpagabi. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Sana po ay nakapulutan ninyo ng aral ito. Na wag kayo basta-bastang tumambay sa labas ng bahay kapag gabi na. Goryo nga pala ng Iloilo. 61 taong gulang. Medyo matanda na pero may asim pa kumbaga. Patay na yung asawa ko. At may kanya-kanyang buhay na rin ang aking mga anak. Malalaki na rin yung mga apo ko. At yung isa nga po sa kanila, yung nagturo sa akin na gumamit ng cellphone. Ang goal lang sana namin nung una ay baka meron pang babae na mabingwit. Lalo at sa edad ko na ito. Naghahanap pa naman din ako ng makakasama sa buhay. Napakalungkot kasing mag-isa. Pero wala akong mahanap at wala na rin talagang pumapatol sa ganitong edad masyado. Sa halip, napadpad ako dito sa channel ninyo at ito nga yung nakahiligan kong pakinggan gabi-gabi. Kahit hindi mag-reply ang kachat ko basta mapakinggan lang ang kwento ninyo at ng iba pang mga narrator. Kaya heto nga ako ngayon at nagpadala rin ng sarili kong karanasan. Nangyari ito, Sir Dan, dekada 80. Kakapangasawa ko lang noon at isa pa lang yata yung anak namin. Maliit pa yung anak namin noon, mga mahigit 1 taon pa lamang. Isa yung lugar namin sa Iloilo na medyo sinasabi talaga lagi ng mga taga-ibang bayan at baryo na marami daw talagang mga aswang. May mga insidente po kasing nangyari dito nung panahon na ito na ayon sa iba, kagagawan daw talaga ng mga aswang. Kaya tuwing may kapistahan sa lugar namin, medyo hindi na ganon karami ang pumupunta dito nung panahon na iyon. Kung meron man ay hindi na nagpapalipas ng gabi. Dahil na rin siguro sa mga usap-usapang naririnig nila tungkol nga sa baryo. Bata pa lang ako, sanay na kami sa ganitong kwento. Nakaugalian kong makinig noon sa mga matatandang nagkukwentuhan kapag sasapit na nga yung gabi. Pinagkukwentuhan nga nila ang kanilang mga naranasan tungkol sa kababalaghan at kung ano-ano pang mga kwento. Hanggang sa tumanda ako at nakapangasawa, naniniwala talaga ako na merong mga nilalang na nag-aabang lang na makapangbiktima. Na totoo talagang merong mga aswang. At dahil meron na nga kaming anak, syempre kailangan ko talagang magsumikap sa trabaho. Hindi pwedeng kukupad-kupad
lalo at ako yung lalaki. Alangan namang yung misis ko pa na merong inaalaga ang anak yung pagtrabahuhin ko. Nagtrabaho ako noon sa construction. May pinapagawa kasing may kalakihang establishmento sa may kabilang baryo noon. At medyo marami yung kinuha nilang trabahador sa pagpapagawa. Isa nga ako sa mga nakapasok sa tulong na rin ng kaibigan ng tatay ko. Pinakiusapan lang ni tatay at alam naman din niyang marunong ako at masipag din kaya kinuha nga nito ako. At siya kasi yung foreman noon sa ginagawang building. Yung iba kong kababaryo syempre nakuha rin. Medyo matagal ding natapos yun kaya kahit papaano, nakabuo naman ako ng pagkakaibigan sa mga nakasama ko doon. Dalawa na nga sa kanila yung naging malapit ko talagang kaibigan. Sina Mang Ramon at Mang Bodong. Sila talaga yung madalas kong nakasama kahit mas matanda na nga sila sa akin ng ilang taon. Lalo na nga kapag kumakain kami ng tanghalian. Magkakasama kaming tatlo. Kami lagi yung nagkukwentuhan. Hindi ko naman nakalain na magkakaroon ng bahid ng kababalaghan itong pagkakaibigan na ito. Nung medyo patapos na nga kami sa proyekto na ginagawa, isang hapon ay bigla akong nilapitan ni Mang Bodong at meron daw siyang sasabihin. Akala ko naman magkukwento lang sana sa nangyari nung nag-inuman sila nung day off namin. Dahil inimbita nga kami ni Mang Bodong sa kanilang bahay para mag-inuman. Pero si Mang Ramon lang yung nakapunta. Dahil medyo masama nga yung pakiramdam noon ng asawa ko. Kaya ako munang nag-asikaso sa anak namin. Pero medyo nabigla ako sa kanyang sinabi. Ang sabi niya, nag-inuman nga raw sila ni Mang Ramon ng gabing yon. Pero may mga nangyari daw na medyo naguguluhan na siya. Unang-una, hindi raw tumigil yung aso nila sa kakakahol. Nag-aangil pa daw yung kanilang alaga na parang may kakaiba talaga kay Mang Ramon. Madalas lang daw nagkakaganon yung kanilang alaga kapag merong pinaghihinala ang aswang na napapadpad doon sa kanila banda. Umabot na nga raw sa punto na itinaboy na lang niya palabas sa bakuran nila yung kanilang alaga. At habang nangyayari daw yon, iba daw ang pakiramdam ni Mang Bodong kay Mang Ramon. Alam niyo yung tipong hindi raw siya mapakali. Nag-inuman lang daw sila pagkatapos nun. Gaya nga ng normal na inuman. Dahil nagkakainuman din naman talaga sila pag day off namin. Kung minsan nga kasama rin ako. Pero ang problema, nung nakauwi na raw si Mang Ramon at nag-umaga na, hindi na raw bumalik yung aso nila Mang Bodong. Nung hinanap daw nila yon, natagpuan nila yung hayop sa may kakahuyan. Malapit lang din sa kanilang bahay. Pero wala nang buhay. At gutay-gutay na raw yung katawan. Yung tipong galit na galit yung gumawa na parang masahol pa sa mabangis na hayop. Ang sabi ni Mang Bodong, talagang si Mang Ramon daw yung pinaghihinalaan. Pero siya lang din yung pilit na kumukumbinsi sa kanyang pamilya na baka nagkataon lang. Lalo at syempre may pinagsamahan din talaga kami nila Mang Ramon. Ang sabi ko noon, baka malabo naman dahil mababaw naman na dahilan na magsabi agad ng ganon, lalo at hindi naman nila naaktuhan talaga yung nangyari sa kanilang alagang aso. Nag-usap lang kami ni Mang Bodong noon at sinabi kong huwag niyang hayaang masira yung pagkakaibigan namin dahil lang sa mga paratang na wala naman talagang solidong basehan. Mukhang nakumbinsi ko naman noon si Mang Bodong at pagkalipas nga ng mga isang linggo, nagkataon na natapat pa yung day off namin sa birthday ko. Sinabi kong nagluto ng pansit yung asawa ko noon at magluluto lang kami ng inihaw na isda para meron kaming pulutan. Sinundo ko pa nga ng motor noon si Mang Badong at Mang Ramon sa may labasan dahil medyo papasok nga yung bahay namin at mahaba-haba pa yung lalakarin. Pagdating sa bahay,
Pinaghain na agad kami ng asawa ko. Kahit simpleng salo-salo lang at pansit lang. Basta may inuman. Okay na po sa amin yon. 3 lang din kami noon. Dahil hindi ko naman inimbita yung mga barkada ko na kaidaran ko lang. Dahil pansit lang naman nga yung inihanda namin at konting alak. Ang sabi ni Mang Ramon noon, tamang-tama daw dahil gutom na raw talaga siya. Pagkahain ng pansit ng asawa ko, meron na pala siyang naihandang mga kalamansi na nahiwa na at pipigain na lang. Mabilis nga niyang pinigaan ng kalamansi yung pansit at katunayan tinulungan ko pa siya. At hinalo-halo ko nga yun sandali. Nung kakain na kami, napansin kong parang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Mang Ramon. Parang ayaw na nitong kumain. Samantalang gutom na gutom raw siya bago yon. Alam niyo yung tipong bigla na lang itong nawala ng gana. Pre, kain na. Pagpasensyahan mo na yung pansit ah. Pwede na rin yan kung gutom ka na. Sabi ko pa noon. Hindi na pala pre. Mag-inuman na lang tayo, may pulutan naman din eh. Medyo wala pa kasi sa kondisyon yung tiyan ko para kumain. Sabi naman ito. Tikman mo lang pre, nako. Baka hindi mo alam. Yang misis ko, yung pinakamasarap magluto ng pansit dito. 'Di ba, paring Badong? Sabi ko pa noon pero parang ayaw na talaga ni Mang Ramon. At si Mang Badong noon, medyo iba na nga yung tingin kay Mang Ramon. Halatang nagduda na naman siya. Pero hindi namin pinilit si Mang Ramon. Nung nag-inuman na nga kami at inihaw nga na isda yung pulutan, gumawa naman ng sausawan si Mang Badong. Nilagyan ulit niya ng kalamansi yung toyo at sinamahan na rin ng maraming sili. Nung kumain si Mang Ramon, ayaw din itong isawsaw yung isda. Medyo nagtaka na talaga ako doon at prinangka siya ni Mang Badong dahil hindi na ito nakatiis. Alam mo pre, napansin ko parang umiiwas ka sa kalamansi. May problema ka ba pre? Patunayan mo nga sa amin na wala kang tinatago. Paghahamon pa ni Mang Badong, biglang pinagpawisan si Mang Ramon noon at hindi nga niya magawa yung pinapagawa sa kanya para mapatunayan na wala siyang tinatago at hindi nga siya takot sa kalamansi. Huwag niyo na lang akong pilitin pre. Wala tayong problema kung hayaan niyo na lang ako. Okay naman tayo eh. Sagot ni Mang Ramon noon. Alam mo kasi pre, mahal na mahal namin yung aso namin yun eh. Pinatay eh. May kinalaman ka ba doon? Tanong ni Mang Badong na medyo nagsimula na ngang magkainitan. Sinubukan kong awatin pero nagulat na lang ako Sir Dan na merong dinampot si Mang Badong na baso at agad niyang sinaboy sa mukha ni Mang Ramon. Yung kanya palang mga pinadagdag na kalamansi na hiningi pa niya nga sa asawa ko, piniga niya pala sa baso habang ginagawa niya yon sa ilalim ng mesa. At inipon niya yung katas habang abala kami sa pag-iinuman. At yun nga yung sinaboy niya kay Mang Ramon. Gusto pala talaga niyang patunayan na meron niyang tinatago si Mang Ramon. Nung magkalat na yung katas ng kalamansi sa mukha mismo ni Mang Ramon, napahawak lang ito sa kanyang mukha pero galit na galit. Hanggang sa mapansin nga namin na unti-unting nagbabago yung mukha nito. Yung maamong mukha ng kaibigan namin biglang naging nakakatakot. Nung una ayaw kong paniwalaan eh. Pero doon ko na nga talaga napagtanto na talagang meron ng masamang nangyayari. Nanlilisik na yung mga mata nito. At yung mga ugat sa kanyang mukha naglalabasan talaga. Sabi ko na nga ba, aswang ka talaga Ramon. Hayop ka. Sabi noon ni Mang Badong dahil talagang nagalit siya sa nangyari sa kanilang alaga. Tumayo si Mang Ramon noon na iba na nga talaga yung itsura. Galit na galit ito. At nung nagsalita siya,
Kitang-kitang meron siyang mga pangil. Bakit mo ginawa sa akin to, Badong? Umiiwas na nga ako eh. Pinipigilan ko na. Tapos ginawa mo to. Sabi po nito. Tapos minamadali niyang punasan yung katas ng kalamansi sa kanyang mukha. Dahil parang unti-unti po talagang nagsusugat yung kanyang mukha. Alam niyo po yung tipong nasasaktan talaga ito. Dahil sa nangyari. Na parang nasusunog yung kanyang balat. Galit na galit ito. Na talagang mang-aatake na. Ako naman natigilan talaga sa aking nakita. At katangahan akong sabihin kung hindi ako natakot. Dahil nangilabot ako noon. Akmang lalapit na si Mang Ramon kay Mang Badong. At si Mang Badong naman ay meron ng hawak na kutsilyo. Sumigaw noon yung asawa ko. Nanginginig yung kanyang boses. Dahil nga sa takot sa kanyang nakita. Pero sumigaw ito sa amin. Naitigil namin ang gulo. Nung sumigaw nga yung asawa ko noon, natigilan si Mang Ramon at natauhan. Tinakpan nito yung kanyang mukha. At ang sabi nito, pasensya na sa gulo pre, pero hindi ako tulad ng iniisip ninyo. Gusto ko ring hinga ng tawad yung nangyari sa inyong alaga. At agad na nga po itong umalis. Nanghihina ako sa takot noon, pero ayokong husgahan si Mang Ramon. Kinabukasan, bumalik ito sa amin. Inamin niya na isa nga siyang aswang, pero hindi raw siya nang bibiktima. Nung sumunod naman na araw, pumunta naman si Mang Badong sa bahay namin. At ang sabi nito, pinuntahan din daw siya ni Mang Ramon sa kanila. At nag-usap na raw sila at nagkaayos. Ayaw rin daw niyang husgahan yung kaibigan namin sa pagkatao nito. Siguro nagkalinawan naman po sila. Sa ngayon, wala na po dito sa lugar namin si Mang Ramon at wala na rin akong balita kung buhay pa ba ito. Pero magkaibigan pa rin kami ni Mang Badong. At ito nga yung kwento namin. Maraming salamat sa pagkakataong ito at paalam. Kwento ito ng aking lolo Emil. Hindi tunay na pangalan. Nangyari ang kwento sa probinsya ng Romblon. Bagong asawa lang daw sila lola nang mangyari ito. At dalawa pa lang ang kanilang anak. Bale ang panganay na si Tita Angie at ang mama ko pa lang daw ang anak nila noon. Mahirap raw ang buhay noon. Nagtanan daw kasi sila, kaya talagang walang suporta ng pamilya yung kanilang pagsisimula. Nagpakasal daw sila noon sa West. Hindi na sila pinigilan pa pero nilinaw na agad ng mga pamilya nila na ni isang kusing wala silang matatanggap na suporta. Dahil ayaw talaga ng parehong pamilya na magkatuluyan sila. Tumayo sila sa kanilang sariling mga paa. Sanay man sa marangyang pamumuhay si Lolo, natuto siyang magbanat ng buto. At sa isang malawak na taniman ng gulay daw siya nagtrabaho noon. Araw-araw nagbubungkal ng lupa at nag-aalaga ng mga pananim. Habang ang lola ko naman daw ay abala sa pag-aalaga ng kanilang mga anak at rumarakit din sa pananahi kapag merong nagpapagawa. Pero hindi po kwentong pag-ibig itong ikukwento ko, siyempre. Ang sabi po nila lolo, sa medyo liblib na parte daw ng Romblon sila nanirahan noon. Ang sabi pa nila, karamihan daw sa mga tao sa baryo na iyon, mula pa raw sa ibang mga lugar. Parang kapag wala na raw mapuntahan, doon na lang pumupunta at nagtatayo ng bahay sa lupang pinagmamay-arian ng isang negosyante. Maswerte naman silang hinahayaan lang doon. Basta ang kasunduan, magbabayad lang sila ng buwanang renta na 5 piso. Baka sabihin yung kalokohan ha, pero hindi po ganun kaliit na halaga ang 5 piso noong araw. Siguro mga 50 anyos na rin po kasi ang nakakalipas.
dahil matandang-matanda na rin po ngayon ang lolo ko. Isa pa, mabait rin daw po talaga ang may-ari at binalaan lang daw sila nito na kung sakaling may bibili ng lupa na yon sa maayos na halaga, huwag silang magagalit kapag pinalis na sila doon. Bibigyan lang sila ng oras para makahanap ng malilipatan syempre. Hindi naman pwede na agad-agad silang paalisin. Ganun daw ang kasunduan nila noon. Unti-unting dumagdag ang mga tao doon sa baryo. May mga bagong mukha at bagong kaibigan ayon pa kay lolo. Malapit na raw noon ang 3 kaarawan ni mama. Pinangakuan siya ni lolo na ipagluluto siya nito ng paborito niyang nilagang karne ng baboy. Lumipas raw ang mga araw at gipit daw talaga sila lolo. Ni pangbili nga raw ng bigas, nahihirapan na daw sila noon. Talagang kinakapos. Akala ni lolo, hindi na niya matutupad ang pangako niyang ipagluluto niya si mama ng paborito nitong ulam. Kaya ganun na lamang ang tuwang naramdaman ni lolo nang may kababaryo sila na kumatok sa kanilang pinto at nagtanong sa kanila kung kukuha ba sila ng karne ng baboy. Bale, pinapautang daw po yon. Kukunin nila ng araw din na yon, tapos babayaran nila pagkalipas ng 1 linggo. Dahil kakatayin nga raw ng kababaryo nila ang alaga nitong baboy. Itago natin ang kababaryo nilang yon sa pangalang Mang Angelo. Umorder nga raw si lolo ng 1 kilo ng karne ng baboy at balak sana niyang lutuin yon sa kanilang tanghalian. Kaso nga lang, inabot na raw sila ng 12:00 ng tanghali. Pero walang hinatid na 1 kilong karne doon si Mang Angelo. Medyo na-disappoint daw noon si lolo nang malaman niyang sa iba nilang kababaryo ay dumating naman ang mga in-order nilang karne. Pinuntahan ngayon ni lolo sila Mang Angelo. Siyempre magalang naman siyang nagtanong. Lalo at mas matanda nga raw sa kanya si Mang Angelo ng siguro mga 10 taon. Tinanong ni lolo kung bakit walang dumating na karne doon. Lalo at inaasahan pa naman sana nilang pang-ulam yon. At kaarawan din po ng mama ko na noon ay maliit pa lamang. Pero ang sabi daw ni Mang Angelo, medyo namali daw siya ng tansya doon sa kinatay nilang baboy. At hindi na raw nagkasya sa dami daw ng kumuha. Medyo huli na raw sa listahan si lolo, kaya wala nang umabot sa kanya. Pinaliwanag daw nito ng maayos kaya naintindihan naman daw ni lolo. Malungkot na umuwi si lolo noon sa kanilang bahay. Siyempre, hindi niya alam kung paano niyang ipapaliwanag sa kanyang mga anak na mukhang adobong kangkong na naman daw ang kanilang uulamin ng araw na iyon. Akala daw talaga niya makakautang na sila ng karne. Yun pala, pumalpak pa. Umiyak daw po noon si mama, ayon pa kay lolo. Dahil talagang paborito daw nito ang nilagang baboy. Pero dahil wala namang magawa si lolo, ipinaliwanag niya na lang sa kanilang mga anak. Mabuti naman daw at mabait naman daw si mama noon at naintindihan naman nito ang sitwasyon. Adobong kangkong nga ang kanilang naging ulam noon. Pero kinantahan pa rin daw nila ng maligayang kaarawan si mama. Nung gumabi na raw, bandang 6:30, nagulat sila lolo dahil may kumakatok daw sa kanilang pinto. Binuksan daw po yun ni lolo at nagulat siya nang makita si Mang Angelo. May hawak-hawak raw ito na supot na merong lamang karne. Ang sabi daw nito, sa kanila raw sana yon dahil uulamin din sana nila pero naawa daw ito kay lolo kaya hinabol niyang ibigay. Ibibigay lang daw niya yon sa murang halaga lalo at medyo nahuli ng araw yon. Tapos na ring maghapunan sila lolo daw noon dahil maaga talagang naghahapunan ng mga tao noon. Pero tinanggap pa rin daw yon ni lolo lalo at sa murang halaga nga yon ibinigay sa kanya.
Tulog na rin daw ang mga bata noon. Imbis daw na nilaga, ay inadobo na lang daw yun ni Lolo. Dahil nung nililinis daw niya yung karne, ay parang may ibang amoy na raw yon. Nung naluto na, si Lola daw talaga ang kumain daw ng una. Habang ang lolo ko naman daw ay tumikim lang ng sabaw nun. Nung niluluto niya pa iyon para lang lasahan kong baga. Natulog na raw si Lolo pagkatapos magluto habang kumakain pa rin si Lola. Kinaumagahan daw, maagang bumangon si Lolo pati yung mga bata. Lalo at may niluto nga siyang adobo. Pero pagbukas daw ni Lolo ng kaldero, napamura siya at naibato niya ang takip ng kaldero nang makita niya ang laman nun. Nasuka agad si Lolo dahil may mga maiitim daw na uod doon sa loob ng kaldero. Sa pagkabigla ni Lolo, binitbit niya palabas yung kaldero, sabay tinignang mabuti ang laman. Nung suriin daw yun ni Lolo, nasuka siya nang makitang parang gutay-gutay daw na mga lamang loob ang laman ng kaldero. Samantalang karne daw yun ng baboy nung niluto niya yon. Ang hindi pa raw sigurado ni Lolo ay kung lamang loob ba yun ng tao o hindi. Bit-bit ang kaldero ay agad niyang sinugod si Mang Angelo. Pagdating daw ni Lolo sa bahay nito, sinabi agad ni Lolo ang nangyari, pero mariin daw itong itinanggi ni Mang Angelo. Dahil daw doon, ibinato ni Lolo yung kaldero doon sa pinto nila Mang Angelo. Nagkalat daw ang laman nun sa may pinto nila. Pero imbis daw na magulat, ay ngumisi lamang daw si Mang Angelo nang makita niya ang laman ng kaldero. Nung nagtitinginan na raw ang ibang mga taga doon, umalis na lang daw si Lolo para wala ng gulo. Pag uwi niya, isa pang problema ang kanyang madadatnan dahil namimilipit na daw sa sakit ng tiyan ang lola ko noon. Nakakain kasi ito nung niluto ni Lolo. Dali-dali siyang sinugod ni Lolo sa isang albularyo. At talagang nagtugma daw yung sabi ng albularyo sa lahat ng mga nangyari. Pinainom daw nito si Lola ng pinaghalo-halo niyang mga gamot. Pero hindi daw agad na isuka ni Lola ang kanyang nakain. Kaya ang ginawa ng albularyo, hinilot pa raw nito si Lola sa kanyang tiyan. Pagkatapos daw po nun, nagtanong si Lolo kung aswang ba talaga itong si Mang Angelo. At direkta daw na sinagot yun ng albularyo ng oo. Nagtanong ang albularyo kung anong gagawin nila pero sabi daw ni Lolo, siya nang bahalang gumanti. Basta siguraduhin lang daw ng albularyo na mailabas ni Lola sa kanyang katawan ang kanyang nakain. Bagay na ginawa naman ng albularyo. Ang sabi pa daw ng albularyo, may galit daw kay Lolo itong si Mang Angelo. Doon na raw inamin ni Lola na dati daw palang nanligaw din sa kanya si Mang Angelo. Hindi naman daw niya akalain na doon pala ito nakatira sa baryong nilipatan nila para makapagsimula. Yun lang daw ang naisip na motibo ni Lola noon. Pag-uwi raw nila, bago pa raw dumilim, ay pinaghahasaan na ni Lolo ang kanyang itak at patalim. Galit na galit daw si Lolo noon na talagang aantayin daw niya ang aswang ng gabi din na yun mismo. Alam niyang magkakaalaman na sila sa gabing yon. At gustong harapin yun ni Lolo nang walang tulong ng albularyo. Habang abala si Lolo sa pagbabantay sa labas, nagulat daw siya nang magsigawan sila Lola doon sa loob ng bahay. Tumakbo raw siya papasok. At naabutan daw niya mismo na hinihila ng isang nakakakilabot na aswang si Mama mula doon sa bintana. Pilit naman daw hinihila pabalik ni Lola ang anak nila. Nagdilim na raw noon ang paningin ni Lolo nung makita niya iyon. At agad siyang tumalon doon sa kanilang higaan, sabay pinagtataga niya yung umihila kay Mama. Ang sabi ng lola ko sa amin, hinding-hindi raw niya makakalimutan noon na sa leeg daw talaga pinagtataga ni Lolo
Yung aswang daw na iyon, talagang inabot daw ni Lolo. Ayon pa kay Lola, hindi rin daw niya maintindihan noon na nung pumasok daw si Lolo sa kwarto, parang imbes na tumakas daw yung aswang, ay hindi raw niya ginawa yon. Ang pinagtataka pa daw nila noon, habang pinagtataga daw ni Lolo yung aswang, nakangiti pa rin daw ito. Pero yung ngiti na parang hindi insulto, kundi parang tanggap na daw nito yung kanyang kapalaran. Nung medyo malala na raw ang tama nito, doon lang daw niya binitawan ng bata, sabay tumakas pa raw ito. Na parang kung iisipin daw, nagpapakamatay daw ang aswang na yon. Siguro bago pa lang kayo nakarinig ng ganito dito. Pero talagang ganun daw ang pakiramdam nila Lolo noon. Parang tinanggap lang daw ng aswang yung pagtaga. Kinabukasan, nabalitaan na raw nila na wala na si Mang Angelo. Takang-taka daw sila noon. Sino ba namang hindi? Pero nabigyan daw ng konting linaw nang pumunta sa kanila ang anak ni Mang Angelo. Ang sabi daw nito, nung gabi daw pala na iyon, talagang sinabi raw ng kanyang ama na para makabawi siya sa kanyang kasalanan, hayaan daw nito na patayin siya ng lolo ko. Hindi daw nila yon maintindihan ng una. Pero ang sabi daw ng anak niya, may malubha na raw palang sakit ang kanyang ama. Yung tipong hindi na rin daw pala magtatagal si Mang Angelo. Nung hinatid daw nito yung karne kay Lolo, gusto lang raw sana nitong hawaan sila Lolo. Hindi na raw kasi talaga makapag-isip ng tama ang kanyang ama simula nang magkasakit pa ito. Ayon pa sa anak ni Mang Angelo. Sa totoo lang, nagpapasalamat pa daw ito na parang pinalaya na siya ni Lolo sa kanyang pagkaaswang. Pero ang lolo ko naman ang nakaramdam ng bigat ng pakiramdam noon dahil sa kanyang nalaman. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw maintindihan ng lubos ni Lolo ang mga nangyaring yon. Pero hanggang dito na lang po ito. Salamat po. Paki-comment na lang din po ang inyong mga opinyon tungkol sa kwentong ito. Paalam.